Bihirang makakita ng malulubhang injury o mainitang komprontasyon sa mga laro ng NBA Summer League. Ngunit nitong Miyerkules, muntik nang mauwi sa malaking kaguluhan ang laban ng Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers sa Las Vegas kahit nanonood lamang sa gilid ng court ang mga veteranong manlalaro ng Lakers. Ang nagsimula bilang isang inaabangang pisikal na laban ay mabilis na naging tensyonado. Nagsimula ang pagbabago sa takbo ng laro nang may 4 na minuto pa sa second quarter. Inatake ng second-year forward ng Lakers na si Adu Thiero ang basket at tumalon patungo sa rim. Umangat din ang big man ng Clippers na si Norchad Omier upang depensahan ang tira, ngunit umatras siya habang nasa ere na. Ang biglaang pagbabagong iyon ang naging sanhi ng nakakatakot na banggaan ng dalawa. Sa kanilang pagbagsak, nawalan ng balanse si Thiero at bumagsak ng napakasama. Habang nakatayo agad si Omier matapos ang insidente, gumulong naman ng malakas si Thiero sa sahig at posibleng tumama ang kanyang likod, ulo o pareho. Agad siyang tumayo, ngunit hindi matitiyak kung ano ang naging epekto ng matinding pagbagsak na iyon. Maging ang mga commentator ay ilang segundong napatigil at napabuntong hininga bago tuluyang nakitang nakatayo si Thiero. Malaki ang balak ni Thiero sa play na iyon at muntik na talagang mauwi sa nakakatakot na pagbagsak. Napunta si Omier sa ilalim niya, sabi agad ng isa sa mga commentator. Agad na nagdulot ng mainitang komprontasyon ang naturang play. Sumugod ang guard ng Lakers na si Chris Manyon upang komprontahin si Omier. Nauwi ito sa tulakan nang gumanti rin si Omier at maya-maya ay nagsidatingan na ang mga manlalaro mula sa magkabilang koponan. Maging si Arthur Kaluma na mabilis na naging paborito ng mga tagahanga ng Lakers sa Summer League ay nakisali rin sa mainitang pagtatalo. Narinig din ang pag-aalala ng mga commentator habang tumitindi ang tensyon sa loob ng arena. Mahirap ang sitwasyong iyon. Talagang mahirap. Ayaw nating makakita ng anumang malaking gulo sa Summer League. Sa tingin ko, naramdaman ng mga manlalaro ng Lakers na napunta si Omier sa ilalim ni Thiero. Sa tingin ko naman, sinusubukan lang ni Omier na linisin ang espasyo. Kapansin-pansin ding pinanonood lamang ng mga bituin ng Lakers ang matinding kompetisyon na ipinapakita ng kanilang mga batang manlalaro. Naroon sa arena si Austin Reeves na katatapos lamang lumahok sa American Century Championship sa Lake Tahoe at kamakailan ay pumirma ng contract extension. Kasama rin niya ang kanyang mga bagong kakampi na sina Walker Kessler at Colin Sexton. Nanonood din sa laban si JJ Redick na matagal nang hinihikayat ng mga tagahanga na bigyan ng pagkakataon sina Arthur Kaluma at Adu Thiero na magkaroon ng regular na papel sa rotation ng Lakers matapos ang magaganda nilang ipinakita sa Summer League. Matapos suriin ng officiating crew ang insidente, mabigat ang naging parusa sa mga sangkot. Tinawagan si Norchad Omier ng flagrant 1 foul at technical foul. Bukod dito, pinatawan din ng technical fouls sina Chris Manyon at Arthur Kaluma upang maibalik ang kaayusan sa laro. Nagpatuloy ang laro hanggang sa talunin ng Lakers ang kanilang karibal sa Los Angeles na Clippers 99-85. Samantala, si LaMelo Ball ay naging sentro ng atensyon sa kanyang unang press conference bilang bagong manlalaro ng Minnesota Timberwolves. Ang point guard na nakuha sa isa sa pinakamalalaking blockbuster trade ngayong offseason ay nagsalita tungkol sa inaasahang mahusay na tambalan nila ni Anthony Edwards sa backcourt. Nagbigay rin siya ng kanyang sales pitch para kay LeBron James at tinalakay pa ang iba't ibang paksa. Kapansin-pansin, nagbigay ang dating bituin ng Charlotte Hornets ng pag-asa sa mga tagahanga nang sagutin niya ang mga tanong tungkol sa pag-unlad ng kanyang laro at sa kanyang pagiging mas mature bilang isang manlalaro. Pakiramdam ko, walang hangganan ang maaari kong marating, sabi ni Ball nang tanungin kung paano pa maaaring umunlad ang kanyang laro kasama ang Timberwolves. Si Ball ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na point guards sa NBA. Isa siyang napakahusay na playmaker na mahusay sa paglikha ng oportunidad para sa kanyang mga kakampi. Kaya niyang umatake papunta sa basket at ipasa ang bola sa mga nakabukas na shooters. Mahusay din siya sa fast break o transition offense. At mahusay ding magbigay ng alley-oop passes sa mga lob threats at mga kakamping pumuputol papunta sa basket. Bukod dito, isa rin siyang mahusay na scorer na kayang umiskor mula sa lahat ng antas ng opensa malapit sa basket, mid-range at 3-point line.
Gayunpaman, madalas siyang batikusin dahil sa kanyang madalas na pagkakaroon ng injury, mga issue sa kanyang maturity at kakulangan sa depensa. Ang paglipat niya sa Minnesota ay nagbibigay kay Ball ng pagkakataong magsimula ng panibagong yugto ng kanyang karera at patunayang isa na siyang mas mahusay at mas kumpletong manlalaro. Isang manlalarong maaaring tuluyang maalis ang bansag na hindi siya marunong manalo. Napakataas ng inaasahan kay Ball bilang bagong manlalaro ng Timberwolves at ang kanyang pinakahuling press conference ay lalo pang nagpalakas ng pananabik at pag-asa ng mga tagahanga. Sa ibang balita, habang hindi pa nagpapasya si LeBron James kung saang koponan siya magtatapos sa taong 2026, tila nagbigay na ng pahiwatig ang general manager ng Golden State Warriors na si Mike Dunleavy Jr. Ayon sa mga kamakailang ulat, inaasahang iaanunsyo ni LeBron James bago matapos ang linggong ito kung saang koponan siya pipirma at ang mga usap-usapan na maiuugnay siya sa Golden State Warriors ay hindi na bago. Noong Hulyo, humupa ang mga espekulasyon tungkol sa paglipat ni James sa Warriors matapos mabigo ang Golden State na makuha si Anthony Davis. Ngunit ang mga kamakailang pahiwatig ay nagpapakita na maaaring muling nabubuhay ang posibilidad na iyon. Kamakailan lamang ay nagbigay ng pahayag si Dunleavy tungkol sa roster ng Warriors sa isang panayam sa NBA Summer League. Sa tingin ko ay malapit na naming mabuo ang pinal na roster namin, kaya inaabangan namin ang pagtatapos ng prosesong iyon. Bagamat hindi direktang kinumpirma ni Dunleavy sa kanyang panayam na ibinahagi ng GSW Ball Report sa X ang pagdating ni James, nagbigay ito ng pahiwatig na maaaring may kaugnayan dito. Ang tiyempo ng kanyang pahayag ay tumutugma sa mga ulat na malapit nang ipahayag ni James ang kanyang magiging desisyon na lalo pang nagpapalakas sa mga haka-hakang maaaring mapunta siya sa Warriors. Ang dalawang pangyayaring ito na halos magkasunod ay maaaring senyales na makakasama ni James ang Warriors point guard na si Stephen Curry para sa 2026 season. Dahil naglaro na sina Curry at LeBron bilang magkasama sa Team USA noong 2024 Summer Olympics sa Paris, nasaksihan na ng mga tagahanga kung gaano sila kapanganib bilang tambalan. Walang duda na magiging napaka-exciting ng susunod na season para sa San Francisco kung tuluyang lumipat si LeBron sa Warriors. Bukod sa usaping Warriors, naging puno rin ng mga espekulasyon ang buong buwan ng Hulyo tungkol sa susunod na destinasyon ni James. Ayon sa NBA insider na si Shams Charania, 5 pangunahing koponan na lamang ang natitirang pagpipilian ni LeBron, ang Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Minnesota Timberwolves, at Golden State Warriors. Bagamat magiging world-class ang tambalan ni na Steph Curry at LeBron James, ang pagbabalik naman ni LeBron sa Cavaliers ay maituturing na pag-uwi sa kanyang pinagmulan. Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa ideyang iyon. Isang dating bituin ng Cavaliers ang hinihikayat si LeBron James na wag nang bumalik sa Cleveland. Mula nang ipahayag ni LeBron na wala na siyang balak maglaro muli para sa Los Angeles Lakers, marami ang umaasang babalik siya sa Cleveland Cavaliers. Ipinanganak at lumaki si James sa Akron, Ohio at napili ng kanyang hometown team na Cavaliers bilang unang overall pick noong 2003 NBA Draft. Umabot siya ng 11 seasons sa koponan. Kaya para sa marami, makatuwiran lamang na tapusin niya ang kanyang karera sa koponang pinagmulan niya. Gayunpaman, isa sa kanyang dating kakampi sa Cleveland ang nakakagulat na tutol sa ideyang iyon. Gayunpaman, dahil inaasahang iaanunsyo na ni LeBron ang kanyang magiging desisyon, malaki ang posibilidad na mabago nito ang larawan ng laban para sa kampyonato sa 2026. Ano sa tingin nyo mga kaibigan?